Ang mga residente na nakatira malapit sa ilog sa Cebu kusang nagsilikas dahil sa takot na sa paparating na bagyong Uwan. Nagbabalita po live mula sa Cebu si Mar Gabriel. Mar? Yes, Weng, hindi pa man iputos ng provincial government ng Cebu ang preemptive evacuation pero kusa nang nagsisilikas ang ilang residente na patungo sa mga evacuation center sa Barangay Tabuk sa Danao City. Inabutan namin ang mga residente habang naghahakot ng kanilang mga gamit patungo sa evacuation center. Yan ay matapos nilang mabalitaan ang paparating na bagyong Uwan. Ayon sa mga residente, na-trauma na sila sa naranasang flash flood sa kasagsagan ng bagyong Tino. Mas mabuti na raw ang sigurado para makaiwas sa tiyak na peligro pagdating ng bagyo. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Na-trauma na kami ng unang bagyo kasi lakas yung baha dito sa amin. Muntik nang maubos yung bahay namin. Alis na muna. Alis lang para safe. Mahirap na. Baka dumating ulit yung bagyong Juan. Malakas daw eh. Naano na kami sa bagyong Tino. Parang ano yata yun? Na-trauma. Na-trauma na kami sa bagyong Tino kasi hindi namin nakalain na yung tubig sa sapa umapaw. Sa diti diha at eskwelahan. Mamakwit may kay hangin kuno kaayo ini ka alas 2. Kusog kuno ning bagyo ha. Sa ngayon, nasa ilalim ng signal number 1 ang mga bayan at lungsod sa northern at central Cebu. Kasama ang mga bayan ng Liloan, Compostela, Danao City, Talisay at Cebu City na nakaranas ng flash flood noong Martes. Ayon sa Cebu Provincial Governor na si Pamela Baricuatro, agad silang magpapatupad ng preemptive evacuation kung ilalagay sa typhoon signal number 2 ang lalawigan. Sa ngayon, inabisuhan muna nila ang mga residente na maging kalmado at alerto sa pagdaan ng bagyo. Marami naman sa mga residente sa mga apektadong lugar ang nananatili pa rin sa mga evacuation center simula pa noong Lunes. Sa ngayon, Weng, nananatiling kalmado pa naman ang panahon dito sa Cebu. Bagaman simula kaninang umaga ay makulimlim pero ramdam na yung malakas na hangin. Parang ang naririnig namin dyan sa komunikasyon mo, Mar, yung ihip ng hangin na nasasagap ng signal. Yes, Weng, kanina pa yung pabugso-bugsong malakas na hangin pero wala namang mga pag-ulan o pag-ambon. Ngayon makulimlim itong hipapawid, Weng. Pero so far, ano pa yung mga pangailangan na naiparating ng mga kababayan natin na naapektuhan nung flash flood ng bagyong Tino na kamakailan nga lang nangyari? Well, ganun pa rin, Weng, yung mga inumin tubig, pagkain, damit, yun pa rin yung pangunahing hiling. Ang pinoproblema lang ngayon ng mga residente, yung mga nawalan ng tahanan, kung saan sila pansamantalang tutuloy. Wala pa kasi silang temporary shelters sa ngayon, nandun pa rin sila sa mga eskwelahan. So pag bumalik na yung klase, hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng local government. May nabanggit na ba ang LGU kung saan sila planong i-house temporarily? Well, ang sabi ng Pangulo kasi, Weng, maglalagay ng mga temporary shelter. So, sa ngayon, wala pa eh. Bagaman suspendido pa rin naman yung klase. So, sa ngayon, wala pa yung mga temporary shelter na yan. Sa ngayon, nananatili pa rin sila sa mga paaralan. So, depende kung kailan magbabalik ang klase sa mga paaralan. Nagpapahanap na rin ng permanent relocation area ang Pangulo sa mga biktima nga nitong flash flood. Sige, tabayanan namin more ang update pa dyan sa bahagi ng Cebu. Bagamat medyo malayo doon sa sentro ng bagyong Uwan, kasama pa rin sila doon sa mga storm wind signal ng Pag-asa.